Ang isa sa inabang bagong segment natin dito sa RSP, ano kayang business story at business tips ang ibabahagi sa atin ni Dayan Medina this morning? Nako, panoorin natin to. Ang MSME o Micro, Small and Medium Enterprises ay ang backbone ng ekonomiya ng maraming bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Kaya naman ngayong araw ay ating pupuntahan ang isang small business na hindi mo pwedeng ismolin. Nandito kami sa isang tea, coffee and chocolate shop dito sa Matahimik Street, Quezon City para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Tara! Alamin na natin ngayon ang success story ng Sikuate owner, Miss Geneva Galos. Hi, Miss Jen. How are you? Hi, Miss Diane. I'm good. Miss Jen, excited na kami malaman. Paano ba nag-start yung journey mo as a businesswoman? Lumaki ako sa Davao. And palagi kong natitikman or naiinom yung sikwate. Sikwate kasi is a Bisaya word for hot choco. Matagal ko na siyang gustong gawin kasi it's considering na passion ko magluto, passion ko mag-discover, especially when it comes to kakainin, iinumin. Hanggang sa pandemic paved the way. During the pandemic pa na lahat talaga nahihirapan, dito nagsimula ang iyong business. Kasi 'di ba, everybody stays at home. Doon ko siya naumpisahang paglaruan yung taste. And I want to have this twist. Kasi pag sinabing kakao, hot choco lang. Ngayon kasi, ngayon yung coffee shop, ngayon yung milk tea shop. Ayoko yung negosyo na ginagaya. Ang ganda pala ng chocolate natin. Ang ganda pala ng kakao natin. And I would like to bring this to the world. Which is very, very possible. And of course, with the help of ABC World as well. What really sets you apart is that you really want to boost this product, itong cacao, which is from Davao. So it's nice kasi this is your hometown pa. So maganda na napapalakas pa natin siya even more because of your business. But balik tayo sa business mo. Is this your first business itong cacao o you have other businesses pa in the past? Namulat ako na yung nanay ko nagdenegosyo. Pero malit na negosyo lang, kantin. Ayan. Pero sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko rin gawin yan. Kaya lang, dahil nga, I'm a single mom. I raised them alone. So, dalawa sila. And then, syempre pinagsasabay ko yung pagiging nanay, pagiging tatay, and at the same time, pinagkakitaan. So, alam naman nating lahat na kulang talaga. Syempre, ang dami kong sideline para lang makatulong, para lang makadagdag. So, marami akong tinry, marami akong ginawang direct selling, nagbenta-benta ko, lahat ng pwedeng ibenta. Ayan, binibenta ko. And then, punta din ako sa direct selling hanggang sa finally nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumbaga iwanan yung employment at mag-focus na lang sa negosyo. Para sa mga single moms siya na pinanghihinaan pa ng loob na gusto rin mag-business para makatulong sa kanilang mga anak, kanilang mga pamilya, do you have any advice for them? Well, syempre, lahat naman tayo natatakot mag-try. Syempre, may mga reasons tayo like walang kapital, walang alam anong negosyong pasukin, and at the same time, sino yung lalapitan mo? Unang-una, basta't may tiwala ka sa sarili mo. Yun lang yun. Kumbaga, kapag nakita mo na pwede mo siyang gawin, kaya mo siyang gawin, gawin mo siya. Kasi hindi mo naman malalaman kung kaya mo eh. Kung hindi mo siya susubukan. Kung gusto mong kumain ng original delicacy from Davao, and at the same time, yung food na lutong bahay. Ayan. Na kung saan, kakaiba. Kasi hindi mo siya makikita sa iba. Alright, Miss Jen, would you like to tell us more about your bestsellers? I'm very excited to share or dalhin dito yung mga best delicacies or food ng Davao. Hindi madali ang pagnenegosyo. Kailangan ng sipag, tiyaga at tiwala sa sarili. Yan ang mga aral na ibinahagi ni Miss Geneva Galos.